nakakalungkot lang isipin, no, na parang wala ng justice o wala ng malapitan, mahinga ng tulong ang mga nabiktima ng mga abusadong OLA, na kung saan ito nga kamakailan lang yung kaso, yung mga na-raid na OLA na dismiss. At itong nakarang araw lang, nakita nyo naman yung about sa video na ginawa ko, yung revoke na OLA, maraming naging problema dahil sa unfair debt collection practices na na-revoke, nakabalik pa. Alright, welcome back mga kadyani muli. Bago ang lahat, ay maglalambing po ako sa inyo na mag-follow po sana kayo sa aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Palike na rin po, share at hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa ko about sa usapang online lending apps. So yun nga, no, nakakalungkot lang talagang isipin sa bungat pa lang ng video ko itong mga nakaraan. Akala natin may magandang mga balita na sa simula huling linggo ng Enero na may na-raid na OLA. Pagkatapos, ayun, ilang linggo lang, dalawa linggo mahigit, biglang na-dismiss yung kaso. Anong nangyari? Namekos-mekos ba? Nag-iisip lang mga biktima ng OLA na kung saan, ano ba yung totoong nangyari doon. Pagkatapos, itong nakarang araw, yung na-revoke na Copperstone, ayun, nagbalik, nasa list ulit ng SEC, ng Recorded Online Lending Platform. At nag-ooperate na naman. Hindi natin alam kung yung naging sistema o yung panuntunan para maibalik yung mga may ganitong klase ng mga OLA na nare-revoke. May mga kaso, may mga cease and desist order. Hindi natin alam, tanging ang ahensya lamang ng gobyerno ang nakakaalam kung ano yung proseso nila. Samantalang tayo na mga humihingi lang ng kaunting katarungan para doon sa mga nabiktima nila. Hindi lang naman yung mga nagkautang pati yung mga taong walang utang na dinadamay nila doon sa mga nanghiram na iba, tapos makukuha lang yung mga informasyon like sa social media, sa mga contact, sa mga cellphones nila. Pati yun ay nahaharas, pati yun natetret, pati yung mga bagay, yung mga tao na walang alam, walang kalamalay-malay dyan sa mga nangyayari doon sa mga kliyente nila. Lahat, pati yung paggamit ng mga informasyon natin, ng ating mga picture, na kung saan ilalagay ito, gagamitin ang profile picture ng mga OLA agent, ginagamit pa, ipopost, nagkakaroon ng social media shaming. Hindi ba? Kakalungkot lang isipin na gano'n na lang ba yung walang katarungan para sa mga biktima ng OLA. Kahit nga hindi biktima ng OLA, pati yung mga kamag-anak nyo na nadadamay dyan sa pamamahiya itong mga abusadong OLA, kung saan nalulungkot nga. Kikay nga, nakita may mga post nga, di ba? Yung comment section ng Securities and Exchange Commission, pansinin ninyo, nung nag-comment na ang OLA Victims Community, binubura nila. Pero hindi ito pag hindi ito pag tagal yung paninira. Nagtatanong lang kaming mga biktima, kaming mga nakaranas ng mga harassment sa mga abusadong OLA na yan. Nagtatanong lang kami sa gobyerno, sa mga ahensya ng gobyerno, kung bakit gano'n na lang. Ano ba yung dahilan? Bakit na-dismiss? Walang sagot. Di mo alam kung ano yung dahilan. May kompleto namang ebidensya. Meron namang haharap para doon sa mga complaint. Diba? Itong revoke ng... Hindi ko, pati nga yung mga may kaso, diba? Ayan, still operating. Nagtatago pa rin. Tapos, pag ma-raid, sabihin naman, ito pa yung nakakalungkot, no? Naiilan na lang talaga yung mga tumutulong sa atin. Parang ginagaslight din ng ibang mga, hindi ko alam kung legit na OLA victim o mga trolls ng mga OLA agent na walang magagawa yung mga tao, yung NBI, yung PNP, mariread lang, makakalaya lang sila, di ba? Huwag nating sisihin yung mga ahensya ng gobyerno na siyang talagang tumutulong doon sa mga biktima ng OLA, like yung PAO, NBI, di ba? Nakaraan, sila yung mga nag-imbestiga kung paano sila makakapag-raid, paano sila makakahuli ng mga illegal na mga at abusado ng mga OLA, na kung saan yung mga, kahit sabihin mong legal, legit, SEC registered, pero may mga pang-aabuso at mga panghaharas, di ba? Pasalamatan natin yung mga tumutulong. Ngayon, magtatanong tayo sa ahensya ng mga gobyerno, bakit gano'n ang sistema nila? Ano ba ang meron? Di ba? Yan makatanong dun Kaya huwag natin sisihin yung mga tumulong sa atin. Pasalamat tayo sa grupo nila Kika, hindi pa kami nakakapag-usap ulit hindi pa siya wala pa siyang binabanggit about sa mga gagawin pa. Kung sakasakali may gagawin. Kung sakasakali may post siya,
Tignan nyo kung kaya nyo bang umattend kung sakasakali magkakaroon siya ng event. Subukan nyo. Subukan natin. Ako kasi talagang pag meron siyang event na gagawin, nagjo-join ako. Basta kaya ng time ko, kaya ng panahon ko, jo-join ako. Siyempre, advokasyan natin to eh. Kumbaga, tayo-tayo na lang magtutulungan ng mga biktima ng OLA, ito mga abusadong OLA. Kaya nga pinapakita natin sa inyo kung ano ba yung mga ginagawa nila. Kung ano ba yung mga nangyayari sa mga biktima. Ina-example namin sa inyo kung paano ba lalabanan. Kaya payo ko sa inyo, no, imbis na magpakalulong kayo sa stress, sa anxieties, sa depression, yung talaga nga na naman eh. Ika nga eh, kupalan na lang yung labanan eh, di ba? Kaya hindi sila binabayaran. Dahil sila, katulad, lumala rin yung mga OLA farming. Dahil din sa kanila. Dahil din sa mga pang-aabuso nila. Kaya yan, pero hindi ko pinapayo sa inyo na pag tayo magbayad ng utang utang ay utang, tandaan nyo yan. Ang nangyayari lang kasi is, dahil wala nang justice, injustice na nga yung government, yung mga agencies, yung mga biktima na gumagawa ng paraan, wag bayaran. Sila yung mismo nagpapayo na wag nang bayaran yung mga utang dyan para malugi. Ang tanong, hindi naman nalulugi yan eh. Walang lugi sa mga yan. Pero yung interest, doble, triple. Maglabas ng 1,000, ang balik 3,000. Diba? O 1 linggo lang yun. 1 buwan. O diba? Ganun yun. Kaya sabi ko, hindi malulugi ang mga yan. May pondo yung mga yan. Hindi basta-basta masasawatan ng hindi lang babayaran. Kaya sabi ko sa inyo mga kajay, mas maganda kung wag na lang tangkilikin itong mga abusado. Totoo naman eh. Mabilis makapag-loan, mabilis makapag-apply ng loan. At ito yung dahilan kung bakit mas madaling makahiram sa mga ganitong klase ng mga lending companies. Tapos, inaabuso yung kahinaan ng mga Pilipino, ng mga kapwa Pilipino natin. Sinasamantala yung pagiging mahirap. Sasamantalahin, syempre, dahil hindi naman nila alam yung mga proseso, hindi naman nila naiintindihan kung yung mga terms and agreements, dahil nga, ilalagay ng mga yan, English. Eh, hindi naman tayo lahat magagaling magbasa ng mga English, di ba? Hindi naman lahat tayo nakakaunawa sa lingwaheng yon. Kaya ang gagawin, click lang tayo ng click. Agree lang tayo ng agree. Kaya hindi natin naiintindihan minsan na pinapasok natin, eh magiging dahilan para tayo mapahamak din. Kaya I advise na lang sa inyo na mas magandang huwag na lang tangkilikin yung mga abusadong OLA. Meron dyan mangilan-ngilan ng mga lending o mga OLA na maayos naman kausap. Diba? Hindi naman tayo katulad nito mga to na makikiusap ka lang ng mga ilang araw, hindi mo naman sinabing tatakbuhan, makikipag-usap ka na maayos kung kaya naman i-settle, kung pwede naman bayaran ng pangunti-unti at hindi kakaroon ng problema talaga in financial. Diba? Ganun lang. Ako nga, nakakarasa rin ako ng nakikipag-usap sa mga collector na okay naman. Wala kasi tayong, wala tayong matibay na batas dito sa Fair Collection Practices Act. Wala kasing nagbabay, walang nag-amienda ng batas na ito. Meron man Consumer Protection Act. Meron man data privacy, mga paglabag sa mga data natin, mga info natin. Meron man cyber libel. Pero walang direktang batas na kung saan merong pangil na talagang pwede mong i-direct yung mga lending na abusado, yung mga kumpanya na nagpapautang, mga paglabag nila sa karapatan ng kanilang mga kliyente. Diba? Ganun yun eh. Wala pa yung usury law, suspendido, wala rin nagbabalik. Para matulungan yung mga kapwa natin Pilipino na hikahus din sa buhay at napipilitang mangutang. Normal naman na may mga kumpanya na nagpapautang. Normal yan kahit sa ibang mundo, kahit nga ang gobyerno ng Pilipinas eh, diba? Kahit ang ibang bansa, nangungutang din yung mga yan. Kaya hindi masama mangutang. Ang problema ay yung maling pamamaraan at yung injustice na nangyayari ngayon sa mga OLA victims community. Ito yung maasa na magkakaroon isang araw ng hustisya para doon sa mga nangyari, doon sa mga mahal nila sa buhay, sa kanilang mga sarili at kung ano man yung mga limuot na karanasan na nakahiram dito sa mga abusadong OLA. So yun, sana nagtulong ang video ito sa inyo na maliwanagan kayo kahit kaunti. Wala tayong magagawa. Tulungan na lang natin ang ating mga sarili at yun lang po ang pinakamalakas nating pinakamalakas na batayan at humingi tayo ng tulong sa Panginoon, manalangin na sana matapos na ang inyong mga suliranin dito sa mga abusadong OLA at magkaroon na kayo ng peace of mind kahit paano.
So, sana pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli.